Hi guys! Napansin niyo rin ba na bumibilis ang takbo ng oras? Or may mga nagsasabing, ang bilis ng panahon? Alam niyo ba na literal na bumibilis ang takbo ng mundo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Opisyal na bumibilis ang pag-ikot ng Earth at magiging mas maikli ang mga araw sa mga susunod na buwan, ayon sa mga eksperto sa geopisika. Ang kasabihang ang bilis ng takbo ng mundo, madalas mo na sigurong narinig, di ba? Pero ang hindi mo alam, ngayong tag-init, literal na mas bumibilis ang pag-ikot ng mundo. Oo, totoo ito. Bumibilis ang pag-ikot ng Earth, kaya mas maikli ang mga araw. Hindi mo ito mapapansin ng basta-basta. Kailangan ng eksaktong instrumento at hindi rin mababawasan ang trabaho mo. Ibig sabihin, hindi aabot ng buong 24 oras ang isang araw. Parang simpleng balita lang, pero seryosong usapan ito sa agham. Hindi naman ibig sabihin ito na iikot ang Earth na parang trompo at itatapon tayo sa kalawakan. Pero nakapagtataka ito, lalo na't may kinalaman ito sa gravity ng buwan. Gusto mo bang malaman kung bakit? Bakit bumibilis ang pag-ikot ng Earth? Alam natin na umiikot ang Earth kada 24 oras at ito ang basihan ng haba ng isang araw. Pero ang hindi tinuro sa atin noon ay hindi ito laging eksaktong 24 oras. Ang posisyon ng buwan at araw, pati na rin ang mga lindol at geolohikal na pangyayari ay maaaring magpabago sa bilis ng pag-ikot ng Earth. Ang papel ng buwan sa pag-ikot ng mundo. Nakadepende ito sa posisyon ng buwan sa ekwador ng Earth o gitna ng mundo. Kapag mas malayo ang buwan, iba ang galaw ng akses ng mundo. Kapag mas malapit naman ito, mas malakas ang hatak ng gravity, kaya mas bumibilis ang pag-ikot. Para bang mag-asawang laging nagtatalo, pero mahal na mahal ang isa't isa. Ang kasaysayan ng haba ng araw. Kahit akala natin ay laging 24 oras ang araw, alam ng mga siyentista na 1 hanggang 2 bilyong taon na ang nakalipas. 19 oras lang ang haba ng isang araw. Noon, mas malapit ang buwan sa Earth at mas malakas ang gravitational pull nito. Mula noon, unti-unti nang lumalayo ang buwan. Kaya bumabagal ang pag-ikot ng Earth at napahaba ang araw hanggang sa naabot natin ang 24 oras na siklo. Pero nito mga huling taon, nagbago ang takbo. Noong 2020, naitala ng mga siyentista na mas mabilis umikot ang Earth kaysa dati. At nitong Hulyo 2024, naitala ang pinakamaikling araw sa kasaysayan. Kumbaga 1.66 milliseconds na kulang sa 24 oras. May epekto ba ito sa pang-araw-araw natin? Wala halos. Ang 1.66 milliseconds ay sobrang liit. Mas mabilis pa ito sa isang kisap mata. Ang mga orasan natin ay nakaset pa rin sa 24 hours. Pero ayon sa mga eksperto, may pangmatagalang epekto ito. Ang mga organisasyon tulad ng IARS, International Earth Rotation and Reference System Service, ay kailangan mag-adjust ng atomic clocks. Minsan ay nagdadagdag o nagbabawas ng tinatawag na leap seconds para mapanatiling tugma ang oras sa aktwal na pag-ikot ng Earth. Dahil ba ito sa climate change? Bukod sa mga astronomical factors na hindi natin kasalanan, may epekto rin ang climate change na kasalanan natin. Dahil sa pagkatunaw ng yelo, dumadami ang surface water at nababawasan ang groundwater, kaya nagbabago ang distribution ng bigat ng Earth na siyang nakakaapekto sa pag-ikot nito. Ayon sa mga pag-aaral, nadadagdagan ng 1.33 milliseconds ang haba ng araw kada siglo. Maging ang pagsibol ng mga dahon tuwing tag-init, may epekto rin. Bakit? Dahil tuwing summer sa hilagang hemisphere, mas maraming halaman. Kaya nagbabago ang distribusyon ng masa sa ibabaw ng mundo. Ipinapaliwanag ito ng geophysicist na Sir Richard Ohm. Handa ba tayo sa mundong hindi na umiikot gaya ng dati?
Sa totoo lang, hindi na natin aabutan ang malaking pagbabago sa haba ng araw dahil milyong taon pa bago ito mangyari. Sa malayong kinabukasan, oo, aaralin ito.